Kumusta mga kasaliksik? Ang tanawin ng mga barkong pandigma ng NATO na naglalayag sa mainit na tubig ng West Philippine Sea noong Mayo taong 2025 ay nagsilbing isang makapangyarihang paalala ng tumitinding tensyon sa rehiyong matagal ng pinagtatalunan. Mula sa unang sulyap, kahanga-hanga ang kanilang presensya. Mga higanteng bakal na lumulutang sa alon, kargado ng makabagong armas at teknolohiya. Ngunit lampas sa kanilang pisikal na anyo, ang mga barkong ito ay nagdadala ng mensahe. Nagbabago na ang dinamika ng kapangyarihan sa Asia-Pasipiko. Unang pagkakataon na opisyal na pumasok ang NATO warships sa West Philippine Sea. Isang akbang na hindi lamang estratehiko kundi simboliko rin. Ang kanilang pagdating ay naghatid ng matinding mensahe hindi lang sa mga bansang nakapaligid sa dagat kundi sa buong mundo. Ang kanluran ay aktibong tumututok na sa rehiyong ito. Ang mga pangyayaring ito ay sinundan ng milyong-milyong tao sa buong mundo na sabik na nakatutok sa mga live broadcast at mga ulat ng balita. Nag-aabang kung ano ang magiging tugon ng mga bansang may interes dito. Ang kanilang pagdating ay sumabay sa taunang balikatan exercises. Isang serye ng joint military maneuvers sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang balikatan ay matagal nang itinuturing na simbolo ng matibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit noong taong 2025, nagkaroon ito ng dagdag na antas ng kahalagahan dahil sa paglahok ng NATO. Ang dating simpleng ehersisyong militar ay biglang naging pandaigdigang kaganapan na may malawakang implikasyon sa geopolitical landscape ng buong rehiyon. Sa gitna ng malawakang ehersisyo, ipinakita ng Combined Forces ng NATO, Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang buong kakayahan sa pamamagitan ng sunod-sunod na coordinated drills at exercises. Hindi ito basta ordinaryong pagsasanay lamang. Ang mga ito ay nilahukan ng amphibious assaults, live-fire drills at iba pang komplikadong operasyon na nagpapakita ng interoperability ng kanilang puwersa. Ang bawat galaw, bawat paglipad ng helikoptero, bawat missile launch ay naging pagpapakita ng determinasyon at kakayahan na ipaglaban ang kanilang interes sa West Philippine Sea. Ngunit higit pa sa pagpapakita ng lakas militar, ang kaganapang ito ay isang simbolo ng matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at mga bansang kanluranin. Ang sabayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at NATO sa parehong tubig ay isang malakas na pahayag. Hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagharap sa mga banta at panggigipit sa anilang maritime claims. Ang mensaheng ito ay malinaw na lumalampas sa mga linya ng baril at misil. Ito ay mensaheng pangdiplomasya na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon. Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng isang makasaysayang yugto sa West Philippine Sea. Hindi na lamang ito isang lugar ng lokal o rehiyonal na tensyon. Ito na ngayon ang epicenter ng pandaigdigang kompetisyon para sa impluensya at kapangyarihan. Ang Western military presence, na dati malayo sa mga tubig na ito, ay biglang naging sentro ng diskusyon sa mga defense boardrooms at foreign ministries sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang bawat kilos ng NATO warships ay inadmamasdan hindi lamang ng China, kundi pati na rin ng iba pang mga bansang may stake sa maritime security ng Indo-Pacific. Para sa mga strategist at analyst, ang biglang pagtaas ng presensya ng kanluran sa rehiyon ay nagdala ng bagong dynamics sa geopolitical chessboard. Maraming bansa ang nagsimulang muling suriin ang kanilang mga posisyon, alyansa, at estratehiya. Ang mga dating lihim na plano at contingency ay muling binuksan. Inatasa kung sapat pa ba ang kanilang kasalukuyang patakaran o kung kailangan na nilang magpatupad ng mga bagong hakbang upang mapanatili ang kanilang interes sa harap ng tumitinding tensyon. Ang pagdating ng NATO warships ay naghatid ng dalawang magkasalungat na epekto. Sa isang banda, ito ay maaaring magsilbing deterrent laban sa agresibong kilos ng ibang bansa. Sa kabilang banda, maaari itong magbunsod ng eskalasyon, lalo na kung may mangyaring hindi inaasahan na insidente. Isang maling kalkulasyon lamang, isang miscommunication sa dagat, ay maaaring magresulta sa isang mas malawak na krisis.
Sa ganitong konteksto, ang bawat hakbang ay pinag-iingatan, ang bawat galaw ay sinasalamin ng libo-libong mata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit lampas sa mga barko, misil at jets, ang tunay na labanan ay nasa larangan ng mensahe at simbolismo. Ang pagdating ng NATO warships ay hindi lamang upang ipakita ang kanilang makinarya, kundi upang magpahayag ng commitment. Ang commitment na panatilihin ang freedom of navigation, ipaglaban ang international law, at protektahan ang mga karapatan ng kanilang mga kaalyado. Ang West Philippine Sea, na dati tinitingnan lamang bilang lugar ng mga isda, langis at shipping lanes, ay ngayon naging simbolo ng global power competition, isang lugar kung saan ang kapalaran ng pandaigdigang kalakalan at seguridad ay nakataya. Habang ang mundo ay nakatingin, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay walang ibang magawa kundi ang umasa. Umasa na ang kanilang mga lider at mga kaalyado ay magpapakita ng tamang tapang at karunungan upang harapin ang mga darating na hamon. Dahil sa dulo ng lahat, hindi lamang mga bansa at hukbong dagat ang napataya rito, kundi ang kabuhayan, kaligtasan at kinabukasan ng milyon-milyong tao sa rehiyon. Sa bawat alon na hinahati ng barkong pandigma, sa bawat ulat na lumalabas sa balita, sa bawat pahayag ng diplomat, malinaw ang isa. Ang West Philippine Sea ay hindi na lamang issue ng hangganan. Ito ay naging issue ng pandaigdigang kahalagahan. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang banggaan ng interes? At gaano katagal maipagpapatuloy ng mundo ang balanse sa isang lubid na palihis ng palihis sa pagitan ng tensyon at kapayapaan? Habang ang NATO warships ay nananatiling lumulutang sa tubig ng West Philippine Sea, pila ang mundo ay hawak ang hininga nito, naghihintay kung ano ang susunod na kabanata sa istoryang ito ng kapangyarihan, alyansa at survival. Habang abala ang NATO warships, ang Estados Unidos at ang Pilipinas sa kanilang mga coordinated military drills, hindi na natiling tahimik ang China. Ang Beijing ay naging malinaw sa kanilang pagtutol sa pagtaas ng presensya ng dayuhang militar sa West Philippine Sea. Sa kanilang opisyal na mga pahayag, mariin nilang kinondena ang balikatan exercises, tinatawag itong provocative at isang anyo ng militarisasyon na nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Ang kanilang diplomatic rhetoric ay sinabayan pa ng mga aktual na kilos militar dahil nagpadala rin sila ng mga Chinese warships upang sundan at subaybayan ang bawat galaw ng NATO vessels. Ang mga barko ng China ay naging anino sa bawat hakbang ng NATO, sa bawat missile launch na ginagawa ng joint forces, sa bawat paglipad ng mga fighter jets sa ere. Hindi maikakaila na may mga radar at surveillance equipment ng China na nakatutok, nagsusukat at nagbabantay. Ang sitwasyon ay napakataas ng panganib para sa miscalculation, isang maling pagbabasa ng intensyon, isang technical na glitch o kahit isang maling utos mula sa command center ay maaaring magbunsod ng isang insidenteng hindi na makokontrol. Ang buong mundo ay tila huminto ang paghinga habang pinagmamasdan kung hanggang saan hahantong ang pinipigilang tensyon sa pagitan ng mga puwersa ng kanluran at ng China. Ngunit lampas sa mga kilos ng China, isang barko mula sa Europe ang naging highlight sa rehiyong ito, ang French aircraft carrier Charles de Gaulle. Ang barkong ito, isa sa pinakapinagmamalaking asset ng France, ay naglayag mula sa kanilang bayan sa loob ng 5 buwan bilang bahagi ng Operation Clemenceau. Ang pagdating nito sa Indo-Pacific ay hindi basta simbolo ng naval might ng France. Ito ay deklarasyon ng kanilang lumalawak na interes sa rehiyong matagal ng pinangungunahan ng mga kapangyarihang tulad ng Estados Unidos at China. Ang Charles de Gaulle ay hindi lamang basta carrier. Isa itong floating fortress na kayang magdala ng mga Rafale fighter jets at advanced helicopters, sinamahan pa ng makabagong radar at missile systems. Ang bawat galaw nito sa West Philippine Sea ay masusing minamanmanan hindi lamang ng Chinese Navy
kundi pati na rin ng iba't ibang intelligence agencies sa rehiyon. Ito ay hindi lamang pagsasagawa ng routine military presence. Ito ay malinaw na pagpapakita ng commitment ng France na hindi basta manunood mula sa malayo habang nagaganap ang pagbalasa ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ayon sa mga military analyst, ang papel ng Charles de Gaulle sa rehiyon ay may dalawang bahagi. Una, ito ay isang pagpapakita ng kakayahan ng France na mag-project ng kapangyarihan lampas sa kanilang kontinente. Pangalawa, ito ay isang diplomatic move para palakasin ang relasyon sa mga bansang kaalyado tulad ng Pilipinas, Australia at Japan. Ang presence ng barkong ito ay nagsilbing paalala na ang Indo-Pacific ay hindi na lamang eksklusibong larangan ng US-China rivalry, kundi isang lumalawak na entablado para sa mga bansang Europeo na gustong magkaroon ng papel sa pagpapanatili ng maritime security at freedom of navigation. Hindi naging madali ang misyon ng Charles de Gaulle. Sa loob ng 5 buwang deployment nito, hinarap nila ang matataas na alon, komplikadong logistical challenges at ang walang tigil na pagbabantay ng mga Chinese surveillance assets. Ayon sa ulat ng mga opisyal mula sa French Navy, ang bawat port visit, bawat replenishment operation at bawat drill na kanilang isinagawa ay sinabayan ng heightened alert. Laging may posibilidad ng hindi inaasahang encounter o konfrontasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon, isang patunay ng kakayahan at determinasyon ng France na makipagsabayan sa iba pang major powers. Para sa France, ang kanilang military presence sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng armas at barko. Kasama rito ang diplomatikong layunin, ang palakasin ang kanilang mga kasunduan sa rehiyon, magpatatag ng mga economic at cultural exchanges at magbigay ng alternatibong kapangyarihan na maaaring sandalan ng mga bansang tulad ng Pilipinas na nasa gitna ng US-China tensions. Ayon sa mga defense expert, ang ganitong klase ng multidimensional approach na pinagsasama ang military presence at diplomatic engagement o isang matalinong estratehiya para sa mga bansang tulad ng France na gustong magpatatag ng kanilang global footprint. Habang patuloy ang kilos ng Charles de Gaulle, hindi maitakailan ang kanilang presensya ay nagdala ng panibagong layer ng komplikasyon sa geopolitical equation ng rehiyon. Ang China, na matagal nang sensitibo sa kahit anong kilos ng Western powers malapit sa kanilang maritime claims, ay lalo pang naging mapagbantay. Ang mga barko ng China ay naging mas agresibo sa kanilang shadowing operations, minsan umaabot pa sa punto ng close-distance maneuvering, na nagdulot ng pangamba sa mga naval analysts na nagmamasid sa mga galaw mula sa satellite at maritime trackers. Samantala, para sa mga kaalyado ng NATO sa rehiyon, ang presensya ng French aircraft carrier ay isang moral boost. Ipinakita nito na hindi lamang ang US at NATO bilang kabuuan ang may malasakit sa rehiyon, kundi pati na rin ang mga bansang Europeo na handang ipaglaban ang international law at panatilihin ang kalayaan ng paglalayag. Ayon sa isang opisyal mula sa Philippine Navy, ang presensya ng Charles de Gaulle ay isang simbolo ng pandaigdigang suporta. Hindi kami nag-iisa sa laban para protektahan ang aming karagatan. Sa kabuuan, ang pagpasok ng Charles de Gaulle sa eksena ay nagbigay ng mas malawak na perspektiba sa geopolitical dynamics ng West Philippine Sea. Ito ay hindi na lamang tunggalian sa pagitan ng dalawang superpower, kundi isa ng multi-layered arena kung saan kahit ang mga bansang nasa malayong kontinente ay may stake, may interes at may kakayahang makialam. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang tensyon, tumitindi ang bantang military at lumalawak ang implikasyon ng bawat hakbang sa pandaigdigang entablado. Ang tanong na bumabalot sa lahat, hanggang saan hahantong ang pagpapakitang ito ng lakas? At paano maipapagsabay ng mga bansa ang kanilang military objectives at diplomatic goals sa isang rehiyong laging nasa gilid ng pagputok? Ang pagdating ng mga NATO warships sa West Philippine Sea ay hindi nangyari sa vacuum. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pattern ng pandaigdigang military posturing
at testing ng mga alyansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa parehong panahon, habang ang mga barko ng NATO ay nagsasagawa ng kanilang coordinated drills sa Asia, sumisiklab din ang mga tensyon sa Middle East, South Asia at Europa. Ang bawat rehiyon ay tila may bit-bit na baril na handang pumutok, at ang mundo ay tila naglalakad sa manipis na tali ng balanse sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan. Sa Middle East, isang malakas na dagok ang tumama sa seguridad ng rehiyon, ang Houthi missile strike sa pangunahing paliparan ng Israel. Ang pag-ataking ito ay nagdulot hindi lamang ng malaking abala sa pandaigdigang air travel, kundi nagpasiklab din ng panibagong alon ng karahasan sa rehiyon. Ang mga missile strike ay nag-trigger ng mga retaliatory measures mula sa Israel at ng mas matinding military presence ng Estados Unidos sa lugar. Ang intensyon ng Washington ay maging deterrent sa mga susunod pang agresyon, ngunit kasabay nito, tumaas din ang panganib ng eskalasyon. Habang nangyayari ito sa South Asia, isa pang pinagmumulan ng tensyon ang lumitaw, ang missile tests na isinagawa ng Pakistan. Ang mga pagsusuring ito ay agad na binantayan ng India na nagtaas ng antas ng kanilang military alertness. Sa pagitan ng dalawang nuclear-armed neighbors, ang ganitong klase ng show of force ay hindi basta-basta binabalewala. Sa katunayan, bawat missile launch, bawat military drill, at bawat pahayag mula sa kanilang mga leader ay binibigyan ng malalim na pagsusuri ng mga defense analysts sa buong mundo. Ang pag-init ng tensyon sa pagitan ng India at Pakistan ay nagdadagdag ng panibagong layer ng komplikasyon sa pandaigdigang geopolitical ekwasyon. Kasabay ng mga pangyayaring ito, nag-anunsyo rin ang Iran ng kanilang bagong ballistic missile na agad na nagdulot ng alarma sa Persian Gulf. Ang mga bansang katabi ng Iran, gayon din ang mga Western powers na may military presence sa rehiyon, ay nagtaas ng kanilang alert level, naghahanda para sa anumang posibleng chain reaction na maaaring magmula sa ganitong uri ng hakbang. Ang pagkakaroon ng bagong ballistic missile ng Iran ay hindi lamang local issue. Ito ay may direktang epekto sa global energy markets, sa maritime security ng Gulf, at sa diplomatic relations sa pagitan ng Iran at ng kanluran. Sa ganitong pandaigdigang backdrop, malinaw na ang bawat kilos sa West Philippine Sea ay may implikasyon hindi lamang sa regional na seguridad, kundi pati na rin sa mas malawak na pandaigdigang stability. Ang mga analyst ay paulit-ulit na nagbababala. Ang mundo ngayon ay isang interconnected web kung saan ang bawat aksyon sa isang bahagi ng planeta ay maaaring magdulot ng domino effect sa iba't ibang panig. Ang isang pagtaas ng tensyon sa Asia-Pacific ay maaaring magpalala ng pangamba sa Middle East na maaari namang magbunsod ng bagong pagkilos sa Europa at pabalik na naman sa Asia. Ang tanong na bumabalot sa isip ng mga strategists sa buong mundo ay simple, ngunit napakahirap sagutin. Papaano maiiwasan ang chain reaction ng mga kaguluhan? Sa teorya, ang pagdami ng military presence ng kanluran sa West Philippine Sea ay maaaring magsilbing deterrent laban sa agresibong kilos ng China. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay maaaring magdulot ng backlash na maaaring magpakilos sa China upang lalong paigtingin ang kanilang military maneuvers at diplomatic offensives. Ang sitwasyon ay isang komplikadong laro ng pagbabalanse kung saan ang bawat maling hakbang ay maaaring magdulot ng malawakang epekto. Ayon sa ilang defense experts, ang West Philippine Sea ay naging isang testing ground para sa bagong anyo ng international order. Ang mga panuntunan ng larong ito ay hindi na tulad ng dati. Hindi na lamang ito simpleng usapin ng bilateral negotiations o localized conflicts. Ngayon, ang bawat maritime dispute, bawat military exercise, at bawat diplomatic statement ay may international resonance. Sa bawat kilos sa West Philippine Sea, nakapaloob ang mas malaking tanong. Paano mababalanse ang kapangyarihan sa mundo habang umiwas sa direktang konfrontasyon? Habang lumalalim ang tensyon,
Mayroon ding mga analysts na nakikita ang pagkakataon sa krisis na ito. Ang heightened international attention ay maaaring magsilbing mitsa para sa bagong diplomatic initiatives. Ang mga bansa, sa halip na magpatuloy sa arms race, ay maaaring magtulungan upang bumuo ng mga multilateral frameworks para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. May mga pag-uusap na maaaring maganap sa loob ng ASEAN, sa pagitan ng European Union at ng Asia-Pacific nations, at maging sa antas ng United Nations. Ngunit ang lahat ng ito ay nakadepende sa political will ng mga bansa. Handa ba silang isantabi ang kani-kanilang makasariling interes para sa mas malaking layunin ng pandaigdigang kapayapaan? Hindi biro ang mga tanong na hinaharap ng mundo sa kasalukuyan. Ang bawat araw na lumilipas, ang bawat bagong missile test, ang bawat naval exercise, at ang bawat diplomatic protest ay tila na natatahi ng mas komplikadong tela ng internasyonal na relasyon. Ang mga mamamayan sa iba't ibang bansa ay walang magawa kundi umasa na ang kanilang mga lider ay may sapat na karunungan at hinahon para gabayan ang mundo sa panahong puno ng hindi tiyak na mga posibilidad. Habang patuloy ang paglalayag ng mga NATO warships sa West Philippine Sea, at habang patuloy ang pag-ikot ng mga pensyon sa iba't ibang panig ng mundo, isang bagay lamang ang tiyak. Ang geopolitical landscape ay nagbabago. Ang mga desisyong ginagawa ngayon ay may epekto hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap ng buong mundo. Sa bawat ulat ng balita, sa bawat headline, sa bawat pag-ikot ng kamera sa mga barkong pandigma, naroon ang mensahe. Ang mundo ay nagmamasid, naghihintay at umaasa. Ang stakes ay mataas at ang mga pagpiling ginagawa ngayon ay huhubog sa takbo ng kasaysayan.